siguro naman po ay kita nyo naman siguro na yung statement ni National Advisor ba yan at sino itong si Gibo Teodoro na ito. Nagpalabas na po itong dalawa, si General Anyo at saka itong si Gibo Teodoro, nagpalabas na ng statement na pagbabanta dito sa ating mga kasundaluhan. At maging sila talaga natataranta na dito sa mga ibinubulgar ni Maharlika, which is talaga namang may mga katotohanan naman yung sinasabi niya. Anyway, sabi ko nga po, hindi ako marunong mag-insert dito. Siguro naman, alam niyo naman yun, napanood niyo naman siguro sa ibang mga balita, yung statement nga ni Gibo Teodoro at si Anyo sa National Security Advisor ba yan, na parehas lang po yung kanilang statement na dapat daw ay manatili yung pagprotekta nitong mga sundalo sa presidente. Na kung saan po ay ito pong si Gibo Teodoro, ito po ay isang abogado ito, pero parang mukhang lusaw na rin yata ang ulo. Wala pong nakasulat diyan sa Biblia ng batas sa atin, batas ng Pilipinas, na poprotektahan ng mga sundalo itong presidenteng bangag. Walang nakasulat doon. Ang nakasulat doon sa Constitution na 1987 Constitution ay protektahan ng mga sundalo itong mga mamamayang Pilipino at itong state. Ano bang ibig sabihin ng state? Bansa. Pero wala pong nakasulat doon sa batas natin ng 1987 Constitution na ang protektahan ng mga sundalo ay si bangag. Anyway, wala na akong masabi pa dyan. Yun lang ang masabi ko at siguro naman ay alam nyo na, ipapaubaya ko na po ito. Ay Maharlika at si Maharlika naman ang talagang maraming informante na talaga namang mga totoong nagbibigay sa kanya ng mga credible na mga ebidensya. So ipaabaya ko naman yung kay Maharlika at ako kasi napipika na talaga ako, sobrang pika ko na. Iba naman ang gagawin ko. Habang panoorin ko na lang si Maharlika at i-analyze ko na lang yung mga sinasabi niya, and then at the same time i-re-upload ko na rin sa channel ko yung mga video ni Maharlika dyan para sa ganun mapalaganap natin. At suportahan po ninyo, panoorin pa rin po ninyo. At kailangan po natin maipakalat lahat ng mga sinasabi ni Maharlika na kung saan ay may mga katotohanan po yan. At dahil sa nagsasawa na nga ako rito, hindi naman ako nagsasawa. Talagang hindi naman natin dapat pagsawaan ang magsalita kung ano yung mali na sa nakikita natin sa gobyerno ito. Anyway, ang gagawin ko na lang po dito ngayon ay mag-obserba. Sabi ko nga, i-re-upload ko na lang yung mga video ni Maharlika. At ang gagawin ko sa sobrang pikang-pika na ako ay mababawasan po natin. Kung inyo po natatandaan, mayroon po tayong tinusok dito. Mayroon po tayo nandito po. Babawasan ko po ito ngayon. Tatanggalin ko na po yung isa. Tatanggalin ko na po yung nakatusok ditong isa kasi patay na rin naman. Okay. Liliwanagin ko ito pong eksperimento natin ito, hindi po nakakamatay. Ang nakakamatay po dyan ay yung komplikasyon. So ano po yung madalas ko sinasabi rito? Huwag lang magka-komplikasyon ay makakalibre. Which is may nakalibre. Diba? Hindi siguro na agapan yung komplikasyon. Pero doon na rin papunta kasi makita nyo naman parang isang uod na lang ang paper ba dyan, tigok na yan. Baka bukas makalawayan, patay na rin. So, huhugutin ko na po yung isa rito dahil patay na nga. Kung nyo natatanda, yung sinasabi kong dalawa na nagpa-hospital at nung isang araw din nasabi ko, nasusunduin na rin ng St. Peter. Ayun na nga po, sinundo na po ni St. Peter. At yung isa pa po ay naantay ko rito magkakomplikasyon at sigurado po yan
pag nagka-komplikasyon ay lagot na rin ang hininga niyan. Pero sabi ko po, experiment po ito. Ang sinasabi ko po rito, wala po akong planong patayin nito mga ito. Basta sa akin lang po, maglalagay po tayo ng para maging miserable ang buhay nila. Yun nga lang, pag nagpa-doktor sila at nagka-komplikasyon ay hindi ko na po sagot yon. Anyway, tatanggalin ko na po yung isa dahil patay na. Okay, ito na po. Tinanggal ko na. So, may natitira pang dalawa. Yung isa mamatay na rin. Tatlo pala ito nakatusok dito. At pikam-pika na ako sa inyo, mga hayop kayo. At ito na po yung mga kwano. Ito po ang mga katunayan. Yan po ang mga katunayan na mga picture po ito. Picture po yan. Yan. Picture po yan. So, kadami po ito. Kadami po yan. Mga picture po lahat yan. Ngayon po, dahil sabi ko rin, mayroon pa rin dalawa dyan na baka magpa-hospital na rin. At nagdadagdag po tayo ngayon ng another dalawa. Ito po. Itong natitipuhan ko rito. Dito galit na galit si Maharlika eh. So, ibig sabihin, ay ito na. So, ngayon po, ang gagawin lang po natin dito ngayon ay initial lang po ito. Dahil pagkatapos po nitong video kong ito, may gagawin pa rin po ako. Hindi lang po natatapos doon sa pagtutusok natin ng karayom. Hindi po natatapos doon. Pagkatapos nga po dito, tatlong proseso pa po yan na pagdadaanan. Ay baka abutin po ako rito ng madaling araw. So, ibig sabihin, pinapakita ko lang po yung initial sa inyo at nabubuisit na rin ako. Ngayon, at maglalagay tayo ngayon ng karayom doon sa tiyan. Para sa ganun ay magkaroon naman ito ng colon cancer. Ayan. Kung ano yung mga pagpahirap nila dito sa mga kababayan kong may hihirap, ganun din ang gagawin ko. Saka talagang pikang-pika na ako sa mahayop ito eh. Pikang-pika na ako eh. Napapagod ako sa kadadaldal dito. So ito ang gawin ko. Wala akong gawin dito kundi magtutusok na lang. Ito, kasabay nito ay tutusukan natin yung sikmura nito para magkaroon ng colon cancer. Ngayon, pag nagpa-doktor ito, sinabi ko, pag nagpa-doktor yan, pasalamat na lang siya na huwag magka-komplikasyon. Ayan. So, sabi ko po, ito ay initial. Pagkatapos po nitong video ito, mayroon pa po akong gagawin dito. Marami pa pong proseso ito. At bago maisakatuparan to, bago natin ipafinalize yan. At mayroon pa pong pagdadaanan. Ito at iinitin lang natin itong dulo ng karayom dito sa kandilang ito, Simba, Tumyar. Ayan. Ganun lang po yan. Kasimple. Ayan, mainit na. Initin lang po natin yan. Tapos ito pong picture nitong ito, ay lalagay po natin, itatapat lang po natin dito sa kanyang sikmura o tiyan. Ayan, okay na. Sikmura para, ayan. Ayan. Para yan po ay magkaroon ng colon cancer. Sabi ko, ulitin ko lang po. Ito po ay hindi nakamamatay. Ulit-ulit ko po sinasabi yan. Lahat po ng ginagawa ko, wala po akong intensyon na pumatay. At wala rin po akong intensyon talaga na
kumitil ng buhay ng kapwa ko dahil nandoon pa rin po yung aking paniniwala na ang pwede lamang pong bumawi sa buhay natin ay ang ating Panginoon. Wala po ni sino man ang pwedeng bumawi. Bagamat alam din natin on the spot, kahit na ngayon on the spot, pwede nating patayin yung mga yan. Pero yun nga lang, hindi ko mo mayroon tayong alam ay aabusuhin natin. At katunayan, hanggang dalawa lang po ang ating kaya rito. Halimbawa, namatay yung iba, saka pa lang tayo magkakaroon ng panibago. Hindi po natin pwedeng pagsabay-sabayin dahil masakit po sa sentido. Masakit po sa sentido. Ang ibig pong sabihin yan po ay ginagamitan ng paandarin lang po ang utak diyan. Utak po ang paggaganahin diyan. Kaya sabi ko masakit sa sentido. Kaya dalawa lang at may namatay na, so magbabawas tayo, magdadagdag tayo. Pangalawa, ito ang pangalawa natin. Dati naglagay tayo ng karayom sa lalamunan para hindi na makakain. Or yun nga, hindi na nga nakakain, nakainom ng tubig, hindi na nga makainom ng tubig. So hanggang sa, yun nga, talagang tuluyan ng sinundo ng St. Peter kahapon lang po ng gabi. So, pangalawa po ang ating, ito po yung pangalawa. Ito. So, doon din po natin sa sikmura lalagyan para sa ganun ay, kasi pagka ito nagpa-doktor, ang sigurado ako na ang magiging sasabihin ng doktor ay colon cancer. So, kahit anong gamot nila yan, nandun, hanggat hindi ko tinatanggal, hanggat hindi ko hinuhugot ang karayom na ito, mananatili yun na may colon cancer sila. Na kung nagkaroon ng aberya at magkakomplikasyon, tiyak ang kamatayan nila. Kaya hindi ko po kasalanan yon dahil hindi naman po dahil dito sa ginawa ko sila mamamatay kundi sa komplikasyon. Ito na po yung pangalawa. Okay. Ito na po yung pangalawa. Ito din po natin ilalagay sa tanya ito. Yun. Tagos. Bubutasin natin ang bitukan nito. Ayan. Kwanto ito? Matatawa po kayo rito dahil lalo na yung mga hindi naniniwala, matatawa po. Pero yung pong gustong magsubok, yung pong gusto ninyong magsubok, ay di ipadala nyo po yung ipadala nyo po yung litrato nyo sa messenger ko. At halimbawa, yung ayaw maniwala, ipadala nyo po yung picture ninyo sa messenger ko para ipa-develop ko doon secretary ko. At dito rin po gagawin natin ng on the spot. Habang tinutusok ko, ay siguradong mamimilipit kayo sa sakit. On the spot po yun, gagawin natin para maniwala kayo. Ayan. Pero dito, hindi ko sinasabing maniwala kayo. Huwag kayo maniwala dito. At, so, pangsamantala, ito muna ang dalawa. Ayan na, dalawa yan. Total, patay na yung isa. Ay, maunti-untiin lang. Kasi hindi ko kaya. Kagaya nung nakailan, yung apat yung nilagay ko antimano. Grabe ang sakit ng sentido ko. Utak ko ang pinapagana rito. At kung papaano kang bumali ng kahit anong bagay, bakal man yan, kutsara man yan, utak po ang pagaganahin mo. Ganun po kaya masakit sa sentido. Kaya hindi po basta-basta ang paggawa nito. Sabi ko nga po ay pinag-aralan ko rin po ito. At well, dito ko pala magagamit. Ayoko nang sumali dyan sa mga putang inang mga panayan.
Yung mga shabu-shabu na yun. Sos, hayaan ko si Maharlika dyan. Total, si Maharlika talaga masipag. At saka, kwan, at magbukan lang tayo, antabay lang tayo. Ang gagawin ko na lang dito, yung mga ipa-flash niya dyan, kung sino yung mga nabanggit niya, isi-search natin yan kung sino yan, tapos pa lalabasin natin ang picture niyan, i-screenshot natin, ipadala sa ano to, sa ang tawag diyan sa letratista, yung nagde-develop, pa-develop natin, and then pag namatay itong nauna dito, saka ipila-pila lang po natin. Ipipila-pila natin. So, dito po ay kwan. Yun pong sinabi diyan ni Pastor Kibuloy na yang Malacanang ay nag-hire ng mga mangkukulam. Mangkukulam at saka kung ano man bang babarang yan na taga-India pangaraw at saka yung ano pa yun. Basta sinasabi, totoo naman po yan eh. Totoo po yan. Kaya lang magkaiba lang po ang style namin dahil yung kanila po ay ginagamitan talaga ng kanyan ng mga kung ano-anong mga paraphernalia. Ako naman po, utak po ang ginagamit. Concentration po ang ginagamit ko. So, ibig sabihin, kaya po yung sinasabi ko na hindi po nakakamatay itong ginagawa ko. Dahil takot po ako sa ating Panginoon. Maka-Diyos po ako. Kaya, hindi po natin gagawin ang pumatay ng tao. Gagawin lang po natin miserable ang buhay nitong mga animal na ito. Kasi sa totoo lang, sa tuwing nakikita ko itong aking mga kababayang mga walang masaing, grabe, talagang gusto kong pumatay. Pero gusto kong pumatay na itong kamay ko ang gagamitin ko. Ayaw kong pumatay ng kataraiduran kagaya nito. Ayaw kong pumatay ng dadaanin ko sa ganyan. Pwede akong pumatay pero sabi ko nga, gagamitin ko itong mga kamay ko. Kasi mas magandang pumatay na gamitin ang kamay kaysa dito. Kuan po ito sagrado po ito. So ibig sabihin, ito pong gagawin natin ay magbibigay lang po tayo ng yung parang hindi sila yung kumbaga kung nabubuhay man sila ay meron silang dinaramdam, meron silang dinadalang mabigat sa katawan nila. O kagaya nga po nung mga nauna dyan, yung pinadalhan natin na sobre, ay nangyari naman po Hindi ko na po babanggitin dito. Pero nagkaroon po ng resulta. Nagkaroon po. Nakalibre pa. Pero sabi ko nga, kung nakalibre man ito, yung nakatanggap ng sobre, kung nakalibre man ito ngayon, hindi na rin magtatagal yan. Maniwala kayo sa akin. Makita nyo lang itsura, wala na. Samantalang noon yan, nung buisit ako dyan, nung pinadalhan ko ng sobre yan, marami tayong napadalhan ng sobre. Ang problema, parang mukhang hindi yata nila naintindi, baka naibasura na lang nila. Ang kwan po kasi nito, dapat yun mabuksan nila yung sobre. Kasi once na nabuksan nila yung sobre, pagka yun ay naamoy nila, yun na po yun. So, malamang yun ay baka naitapon nila dyan sa opisina nila. Pero marami tayong pinadalhan yan Pero ngayon, marami na rin tayong gagawin. Kung hindi nila naiintindi yung mga sobre na yon, ay dadaanin natin dito sa ganito. Ayan. Kaya maraming pamamaraan yan. Marami din pwede rin tayong gumawa ng lason. Pwede rin tayong gumawa ng virus. At yun naman, ginagamitan na yun ng mga kwan yun. Maraming mga chemicals naman ang gamit nun. So, dito, ay para maglalaro lang tayo, na mabibigyan lang natin ng yung parang tipong kahit nagkakamal sila ng kwartang limpak-limpak, hindi rin sila maging masaya. Kagaya ng sinasabi ko, di ba, yung dalawa na yan? Naging masaya ba sila? Limpak-limpak ang kinulimbat yan. Hindi sila naging masaya kasi unang-una, hindi sila makakain. Kung makakain mo, pilit na pilit. Inom nga lang sila ng tubig, pilit na pilit.
Kaya hindi na rin pati kanyan, hindi na rin pati yan na hahantong sa bubutasin ang lalamunan niya ng doktor, hindi na po hahantong yun doon. At kasi walang makita ang doktor diyan ng dahilan para butasin yung lalamunan nila para may pasok diyan ang anumang tubig or pagkain. Hindi na po kasi ito po hindi na didetect ng doktor ito. Walang makadetect ito kahit na sino. Ngayon doon po sa mga hindi naniniwala para po ito, di ba? Ang sinasabi ko dati, kaya po ako naghahamon na magpapabaril ako diyan sa Lunita para po malaman ninyo. Kasi ang dami diyan dati nung nagsasabi ako, ang dami niyang komente. Kaya lang, wala namang gustong pumatos doon sa hamon ko. Dito sa ganito ngayon, kayo naman ang hahamunin ko yun. Instead na mag-comment kayo ng kung ano-ano, ipadala nyo na lang po sa akin ang picture ninyo. Ganun naman po. Kung, Mr. Grana, sige nga, hinahamon kita. Itong picture ko. Gawin mo nga, pagputol-putolin mo nga yung bituka ko. Ayun. Ganun ang hamon. Sige, magpadala kayo ng picture. Dito po mismo gagawin natin on the ilalive po natin yan. Para lang po malaman pa ninyo. Para sa ganun ay pa natin. Yung ba namang 175 years old ko. Sigurado. Lahat ng kalokohan din alam ko. Alam ko rin kung marami tayong kandidat. Marami tayong gagawin. Marami tayong pagdakukan niya. Kaya sabi ko, nagsasawa na ako sa salita sa mga putang nanto eh. Ganito lang gawin natin. Yun na, napag-isip-isip ko na lang eh. Kaysa sa, kaysa ako, bangayan dyan sa mga animal na yan, hindi ko naman nakikita yung mga hayop na yan, adi hanggang galit lang ako ng galit dito. Ipabaya ko na lang kay Maharlika yan. Total, si Maharlika na lang, buljakira naman yan. Sige. Basta yung mga video niya, i-upload ko na lang para mapalawak ang mararating ng mga video na sinasabi niya. At saka marami tayong mga ipapakita sa mga susunod na araw dito. Kung gusto po ninyo, ganito. Ano ba ang mas maganda? Hindi, pero mas maganda picture talaga eh. Kasi dito, ididikit natin dito. Kagaya nitong ginawa. Tutusok natin dito. Picture na lang po kung gusto niyo. Halimbawa, pasakitin natin yung ulo ninyo. Yung tipong iaararon nyo na yung ulo ninyo sa sobrang sakit. Ganon. Ayan. Ganon na lang siguro. On the spot dito. Habang ginagawa ko sa live ko, at tapos sasampa sa live ko yung ginagawa, yung tinutusok ko ng karayom ang ulo para mapasakit natin, on the spot natin gagawin. Naka-live yan para kitang-kita ng mga viewers natin. Sino po ang gustong tumanggap ng hamon ko? Ayan. Pero hindi ko po sigurado kung maibabalik pa natin yan. Dahil baka mamaya, pagka nag-umpisa sakit ng ulo nyo, mayroon pong mayroon pong tendency na hindi na po maibabalik. Mayroon din namang tendency na pagkatapos lang, tanggalin ko lang yon, mawawala na yung nararamdaman ko. May mga time po kasi na kahit na tinanggal ko na, tuloy-tuloy na po yun habang buhay na lang nilang iniinda yung sakit na inilagay natin. So, ganun lamang po yun. At para baka sakaling dito, matagal pa kasi yung halimbawa yung malabo pa yun, yung magkakandidato ako ng congressman o ano diyan para lang makapunta doon para makapagbigay ng lason diyan sa mga animal na mga kawatan na yan, matagal pa yun. Unti-unti na natin kahit padala-dalawa lang magka-komplikasyon, makapagpa-komplikasyon lang tayo ng dala-dalawa, ay di malaking bagay na. Di ba? Hindi ko kasi pwedeng pagsabay-sabayin talaga. Sobrang masakit sa sentido. At anyway, pangsamantala hindi muna ako sasali-sali sa mga animal na ito at mamumura ko lang tagal itong mga buwisit ito, lalo itong ilong na ito.
buisit na ako rito, baka lagyan ko kaya ng tukod yung ilong para kuan, o di kaya tukod na para sa ganon, lumampas hanggang dito niya, di para na siyang kuan ngayon, yung ilang niya nandito na. Anyway, hindi pa naman ganon kalala yung kuan natin. Ang pinukuha natin dito, ang bibigyan natin ng maging miserable ang buhay, yung mga talagang nagpahirap dito sa mga kababayan ko na walang katigil-tigil sa pagnanakaw sa pera ng bayan, na ang nagiging epekto ay itong ating mga mahihirap na kababayan. Diyan po tayo mag-concentrate muna. At ang kanlan po dito, kung gusto nating tapusin na lahat yan, virus na po ipakalat natin. Pero yun nga po ang problema natin, may damay-damay po yan. Damay-damay na lahat. At yun po ang masakit doon. At hindi ko naman siguro gagawin yun. Hindi pa ako nasisiraan ng bait para makalimutan ko yung kalooban ng ating Panginoon. Nandito pa naman po lagi sa aking puso ang ating Panginoon, kaya hindi ko po gawin yon, magagawa yung mga ganun. Bagamat nandito na po lahat ang kaalaman sa utak ko, mga kaalaman na hindi na kailanman mabubura dito sa katauhan ko. Dahil since nung ipinanganak ko, hindi ko nga alam ang kwan eh. Well, anyway, basta dito po sa lahat ng aking mga subscribers, mga followers at mga viewers, antay-antay lamang po kayo. Wala po akong sinabi rito na hindi magkatotoo. Kaya po yung sinasabi ko po sa inyong swerte, darating at darating po yon. Umasa po kayo at maniwala po kayo na mayroon po tayong Panginoon na magbibigay ng lahat ng mga kailangan natin sa buhay. Kung ako noon, isa akong hampas lupa at patay gutom, sino ba ang mag-aakala? Yung isang birana na galing dito noon sa amin, nag-stow away dyan sa Metro Manila. Ngayon, lahat na ng bagamat hanggang ngayon ay wala pa rin akong pag-aari. Dahil ang lagi ko sinasabi rito, kung ano man mayroon ako ngayon, kung ano man yung mga property ko, yung mga kung ano-anong mga na-acquire ko, lagi ko pong sinasabi yan, hindi po akin yan, ipinahiram lamang po sa akin ng ating Panginoon. Ganon din po ang gusto kong mangyari sa inyo. Magpakumbaba at huwag maging mataas sa kapwa, maging mapagbigay po kayo sa kapwa ninyo. Mahalin po ninyo ang inyong kapwa. Tiyak. Nandiyan naman po yan sa part 1, part 2, part 3 na itinuro ko kung papaanong swertihin at yumaman. Kasi hindi ka naman yayaman kung hindi ka suswertihin eh. Kaya importante po yung part 1, part 2, part 3. Mapanood po ninyo yun. Yun lamang po ang ginawa ko. Kaya ko narating ang buhay na kung anong meron ako ngayon. Sabagay, ano pa bang pwede kong ipagmalaki ngayon? Wala naman akong pagmalaki dahil hindi naman ako kumakain ng kanin. Ano pa ba? Wala naman. So yun nga lang. At sabi ko nga, yung narating ko, dahil yun sa pananampalataya sa ating Panginoon. Maraming nakakaalam na namatay na ako. Marami yan nakakaalam. At kung hindi pa rin kayo maniwala, nandyan po ang record ko sa St. Luke's na namatay na po ako 1 linggo. 1 linggo na po ako nasa morgue. Pero nung kinuha ako nung aking kasama dati, pinagkakatiwalaan dati, dinala niya ako doon sa mayroong pinagdalhan sa akin na kung saan yan ang kabilin-bilinan ko sa kanya, na kung sakalit mamatay ako, doon ako dalhin.
Hindi sa bahay ko, hindi sa opisina ko, kundi doon ako dalhin. Yun naman ang ginawa niya. After noon, ito na ako ngayon. Buhay na ulit. At hindi nyo, ayun na rin ang nagsasabi na hindi kayo makapaniwala na 175 years old ko na. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo. Salamat po.